Ikaw na isang level 8 master chef. Nakagawa pa rin ng ganitoong kabababang pagkakamali. Ang high-end na pribadong handaan para sa mga overseas Chinese businessmen mula Hong Kong at Macau. Ang 200 taong gulang na top-grade dried abalone na nagkakahalagang daan-daang libo. Lahat ay napanis. Ngayon, ang buong handaan na nagkakahalagang 2.38 milyong piso ay nasira na. Kaya mo bang bayaran yan? Sa Bong Jufilao, siya lang ang pwedeng humawak sa minanang bracing stove na yan. Lagot na, huwag kang maingay. Lao Gu, 22 taon ka nang nagtatrabaho sa Jufulo. Ikaw na nagtitinda lang sa kalsada. Ginawa kitang aming pangunahing chef. Kapag may problema, huwag mong ituro sa iba. Sigurado ka bang ako ang nagkamali sa pagtimpla? Kung hindi mo kasalanan din ba ni Jiao Jiao? Siya na isang babaeng namamahala sa front desk. Kahit ang pinto ng kalan sa kusina, hindi niya alam kung paano buksan. Gati siya. Huwag mong isipin na dahil may level 8 certificate ka, hindi na ikot ang Jufulo kung wala ka. Yan ay patunay ang kasanayan. Hindi yan panakot mo. Ang mabagal na pagluto ng dried abalone ay nangangailangan ng constant temperature na 42 degrees. May lihim na nagbukas ng lahat ng air vent at ginawa itong 62 degrees. Alam nang gumawa niyan sa sarili niya. Ang posisyon ng head chef sa Jufulao, hindi ko natatanggapin. Lao Gu, Master Gu, huwag kang padalos-dalos. Ang posisyon ng head chef sa Jufulao, maraming nag-aagawan diyan. Ang bonus na daan-daang libo sa katapusan ng taon. Paano mo basta na lang itatapon? Simula ngayon, kung sino ang gustong mag-adjust ng minanang bracing stove, bahala siya. Kung sino ang gustong magluto para sa pribadong hapunan ng overseas Chinese businessman, bahala siya. Gao Jiao Jiao, kanina sinabi mong kaya ng Jufu Lo kahit wala ka. Sige, ipakita mo sa akin. Kung lalabas ka ngayon, kahit lumuhod ka pa sa akin para bumalik, hindi na kita tatanggapin. Magpapahatid ako ng balita. Kalahati ng mga restaurant sa Yunhai. Walang maglalakas loob na kumuha sa iyo. Ang tuhod kong ito, lumuhod na sa aking guro na nagturo sa akin magluto. Lumuhod na sa aking ina. Mula nang lumaki ako, hindi pa ako lumuhod. Sa isang baguhan na hindi man lang marunong magbasa ng temperature control ng bracing stove. Baliw na si Master Gu. Basta na lang sinira ang ginintuang oportunidad bilang head chef. Siya lang ang kumikita sa pamilya niya. Ang 80 anyos niyang ina ay naghihintay ng gamot. Paano na sila kakain sa susunod? Gu, Hindi ka ba pwedeng magpakumbaba sa kanila? Sabihin mo lang sa harap nila na mainit lang ang ulo mo kanina. At matatapos na ang isyong ito. Magpapatuloy ka pa rin bilang head chef. At makukuha mo pa rin ang daan-daang libong bonus sa katapusan ng kaon. Hindi ito makatapos. Hindi. Ang mga sirang top-grade dried abalone, CJ, itapon na lang. Pero ipapasa nyo sa akin ang kasalanan. Kung mangyari yan, lahat ng chef sa buong syudad, kailangan munang isipin kung paano magiging skapegot para sa mga walang alam. Ang salitang kasanayan, magiging katawa-tawa na lang. Ang ugali mo, kasing tigas ng tatay mo noong baka pa siya. Sa huli, ikaw lang ang malulugi. Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo naman ang nanay mo. Hindi kakayanin ng matanda. Ang mawalan ka ng magandang trabaho. Ang nanay ko, kasama ang tatay ko, nagtitinda sa maliit na karinderya ng 10 taon. Ayaw na ayaw niya sa mga awong. Kumakain ng pagkain na galing sa pag-ako ng kasalanan ng iba. Kung akuin ko ang pagkakamaling ito ngayon, ang kamay kong nagapalipad ng kawali, hindi na karapat dapat humawak ng sariwang abalon. Kanina sa dining hall, sinabi mong magre-resign ka. Akala ko naggatampo ka lang. Para mapilitan sigaw Jiao Jiao na yumuko. Sino ang mag-aakalang wala kang iniwan na kahit kaunting puwang? Sigaw Zeyuan, kanina sa kusina, namutla ang mukha. Nanginginig pa ang kamay niya na may hawak na Zisha cup. Bakit siya nanginginig? Ang sarili niyang anak ang nagulo sa air vent parameters at uling. Sinira ang handaan na nagkakahalaga ng mahigit 10,000. Siya ang dapat mamula sa kahihiyan, hindi ako. Kami, mahigit 20 kapatid sa kusina. Kanina sa likod na pinto, nagbubulungan ng 10 minuto. Kalahati sa amin, galit pero hindi makapagsalita. May ilan pa na duwag. Sabi niya, masyado kang padalos-dalos sa desisyon mo. Para mo na ring sinira ang lahat ng iyong kinabukasan. Anong kinabukasan ang sinira ko? Ang level 8 Master Chef Certificate ko. Pinaghirapan kong makuha sa loob ng 15 taon. Hindi yan ibinigay sa akin ng Jufulo. Paano niya sisirain ang kinabukasan ko? Sigaw Zeyuan, kaninang hapon. Sa harap ng lahat ng tao sa kusina. Naggahayag na siya. Sabi niya, ikaw daw ang nagkaroon ng problema sa restaurant. Akusa kang umalis. Simula ngayon, sinumang maglakas loob na kumuha sa iyo ng palihim. Babalik sa Jufulao, ay sisipain palabas. Kinausap din niya ang mga may-ari ng 7 o 8 malalaking restaurant. Sa silangan at kanluran ng syudad. Lahat sila kinausap niya. Sabi niya, kahit magaling ka raw magluto, malaki ang ulo mo at kakaiba ang ugali mo. Madalas daw magkaroon ng problema kapag ikaw ang kasama. Nasa Yunhai restaurant industry na siya ng mahigit 20 taon. Marami siyang kakilala sa lahat ng dako. Sino ang maglalakas loob na kumuha sa iyo at suwayin siya? Nagtrabaho ako bilang chef sa loob ng 22 taon. Kahit hindi ako tanggapin ng malalaking restaurant, magtitinda ako ng sweet and sour fish sa kalsada. Makakakain pa rin ako ng mainit na pagkain. Makakakain pa rin ako ng mainit na pagkain. Hindi ako magugutom. Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, dapat isipin mo ang nanay mo, di ba? Noong nakaraang buwan, inakiusapan niya pa ako na tulungan siyang kunin ang sweldo mo para sa buwan na yon. At food coupon. Nag-ipon ka ng 3 buwan ng national food coupons para lang makabili ng 2 kilo ng bigas para sa kanya. Ngayon na nag-resign ka, wala ng food coupon sa susunod na buwan. Ang matanda ay mahigit 80 na. Hindi niya kakayanin ang gulo mo. Sa unang araw ko bilang commis chef, sinabi na agad ng aking maestro, ang chef ay hindi humahawak ng maruming kaldero.
hinding-hindi magpapasan ng kasalanan ng iba. Kung wala na talaga kaming makain, magbubuhat ako ng mabibigat sa pantalan para kumita ng pera at bilhan ng gamot ang nanay ko. Pero hinding-hindi ako magpapasan ng kasalanan ng iba. Ito ang naipon ko sa loob ng kalahating buwan. 20 kilong food coupons. Kunin mo muna ito para makabili ng bigas si tita. Ako na ang bahala doon. Tutulungan kitang kausapin sila. Pagkatapos ng 10 o 15 araw, kapag humupa na ang galit niya, magkakumbaba ka at bumalik. At matatapos na ang isyong ito. Ang mahigit 20 kapatid sa kusina ay naghihintay sa iyong pamumuno. Si Gao Jiao ay walang alam sa pagluluto. 3 beses siyang naglagay ng sobrang asin sa gulay. Kung walang susuporta, masisira ang reputasyon ng Jufu Lo sa kalaunan. Hindi ko matatanggap ang iyong food coupons. Kailangan ng anak mo ng sustansya para lumaki. Itago mo na lang. Kahit manatili ako, hindi matatapos ang pagpapasan ng kasalanan ng iba. Alagang ang matigas ang ulo mo. Parehong-pareho kayo ng katay mo noong bata pa siya. Noong araw, ang tatay mo ang head chef sa lumang state-owned restaurant. May mga hinirin marunong na nagdidikta sa kanya. At ipinasa sa kanya ang sisi sa nasirang handaan. Agad niyang hinubad ang apron niya noon. At nagtayo ng maliit na kainan sa eskinita. Sa huli, kahit nasa sarili niyang galing, naitaguyod niya ang pamilya. Pero noong unang bahagi yon ng 1,980 S, kakaunti pa lang ang mga negosyante. Ngayon, maanda ka na. Wala ka ng lakas tulad ng 20 taon na ang nakalipas. Para magsimulang muli. Kung ang katay ko ay nakapagtaguyod ng pamilya gamit lang ang isang sando, naitaguyod niya ang pamilya. Bakit hindi ko kaya? Tishaw, bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Dati, hindi ka umuwi hanggat hindi pa 12:00 ng gabi. Hanggat hindi mo pa natatapos ang lahat ng prep ng pagkain para sa araw na yon. Hindi ka umuwi. Inaantay pa nga kitang matapos sa trabaho para pakiusapan mo ang master chef sa kusina ng Jufu Lo. Nakausapin. Magnegatibo, 18 na ang anak ko sa katapusan ng taon. Gusto kong ipasok siya sa Jufu Lo bilang isang commis chef para matuto, para magkaroon siya ng matatag na kabuhayan habang buhay. Tita, nag-resign na ako sa Jufu Lo ngayon. Ano? Nabaliw ka na ba? Ang Jufu Lo, iyan ang lugar na kinaiinggitan ng lahat. Sa buong eskinita natin, mataas ang sahod at maganda ang benepisyo. Tuwing Pasko at Bagong Taon, nagbibigay pa sila ng buong hita ng baboy. Sa galing mo bilang level 8 master chef, maraming amo ang nag-aalok sa iyo ng pera. Bakit bigla kang umalis? Medyo nasaktan lang ako. Ayoko na. Anong sakit? Nasulit na iwanan mo ang ganoong kagandang trabaho. Kamakailan lang. Ipinagmamalaki ko pa sa mga kaibigan ko sa eskinita na si Tishaw, ang kapitbahay namin, ang head chef ng Jufu Lo. May maipagmamalaki ako pag ikakasal ko ang anak ko. Ngayon na umalis ka. Sa hinahara, ang pag-aaral ng anak ko sa Jufu Lo bilang chef, hindi na matutuloy. Pasensya na, tita. Hindi ko na kayang tulungan ka rito. Ako mismo, hindi na nagtatrabaho doon. Kung maghahanap ka ng ibang magsasabi, baka may pag-asa pa. Kung pupunta ako ngayon, makakasama lang ako. Bakit ka ba ganyan katigas ang ulo? Ana, kahit gaano kalaki ang problema, yumuko ka lang, tapos na. Ang asawa ko, dati nagtatrabaho sa pabrika ng makina. Pinagbintangan na sinira ang imported na makina. Sumulat pa siya ng paliwanag. Yumuko. At nakapagretiro pa rin at nakakuha ng pensyon. Bakit hindi ka na lang magparaya? Ang nanay mo, mahigit 80 na. Umalis ka sa trabaho. Paano na kayo kakain ng nanay mo sa hinahara? May kamay ako, asandok. Hindi ako magugutom. Huwag kang mag-alala sa akin, Ale. Huwag kang magpanggap na malakas. Kung wala ka talagang mahanap na trabaho, maglagay ka ng maliit na kalan sa tabi ng tahian ko. May bakanteng kalahating silid sa likod ng tahian ko. Libre mo itong gamitin. Makakakita ka ng pera sa pagbebenta ng rice cakes o fried dough sticks. Mas mabuti kaysa magutom. Salamat, Al. Alam ko ang ginagawa ko. Nandito na ako. Ang lugaw ay mainit sa kalan. Ma. Nag-resign ako sa Jufu Lo. Nagresign ako dahil sa isang hindi matanggap na kahihiyan. Hindi dahil sa galik o padalos-dalos. Hindi ako umalis dahil sa galik o padalos-dalos. Si Gao Jiao ay pumasok sa kusina kagabi at binuksan ang lahat ng vent ng bracing stove para sa abalon. Umakyat ang temperatura sa 62 degrees, 200 kilo. Lahat ng 10,000 top-grade dried abalon ay umasim. Inapasan ni Gao Zeyuan ang sisi at pinasulat ako ng ulat. Umanggi ako kaya nag-resign ako. Ang tatay mo noon ay head chef sa lumang restaurant. At pareho kayo nang nangyari. Ang walang alam na anak ng may-ari ay binago ang oras ng pagpapasingaw ng beer pao at sinira ang buong piging ng mga mayayamang negosyante. Gusto nilang ipasa ang sisi sa tatay mo. Agad na tinanggal ng tatay mo ang apron niya noong araw na iyon at bumalik sa eskinita na may dalang sandok para magbukas na maliit na kainan. Kasal pa lang kami ng tatay mo nang wala pang 2 taon. Hindi ko man lang siya pinigilan. Hindi ko muna kayo kinonsulta. Kumilos ako nang walang paalam. Pasensya na. Anong pinagsasabi mong pasensya na? Ang unang sinabi sa'yo ng tatay mo, bago siya umalis. Nakalimutan mo na ba? Sabi niya, hawak mo ang sandok mo para makagawa ka ng tunay na masarap na pagkain. Umayo ka ng tuwid para maging tao. Mabutit hindi mo nakalimutan. Nabuhay ako ng mahigit 80 taon. Marami na akong nakitang tao.
para lang sa isang matatag na kabuhayan. Handa silang akuin ang kasalanan ng iba. Handa silang gawin ang lahat ng kahihiyan. Sa huli, ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nabubuhay sila sa ilalim ng kapangyarihan ng iba. Hindi makatayo ng tuwid. Ang anak ko ay hindi dapat maging ganoong tao. Wala akong ginawa kaninang hapon, kaya ipinagluto kita nito. Nilagyan ko ng kalahating kutsarang linga. Ilagay mo sa canvas bag mo. Kapag nagutom ka sa daan, pwede mong kainin. Huwag kang magalit at kalimutan mong kumain. Kapag nagkasakit ang tiyan mo sa gutom, ikaw lang ang mahihirapan. Ma, hindi ka ba nagagalit? Hindi mo ba ako sinisisi? Dahil nawala ko ang napakagandang trabaho. Anong sisihin? Kung nawala ang trabaho, makakahanap uli. Kung mawala ang pagkatao, kahit magbayad ka ng milyon, hindi na mababawi. Nung nag-aaral ka pa ng pagluluto sa iyong master, walang mainit na tubig sa taglamig. Nagbabad ka sa yalong tubig para maghugas ng plato ng 3 buwan. Namaga ang mga daliri mo na parang karo. 15 taon bago mo makuha ang sertipikasyon ng level 8 Master Chef. Ang lahat ng hirap na dinanas mo, para lang mahasa ang iyong tunay na galing sa pagluluto. Hindi para maging skapegot ng mga hindi marunong. Alam ng nanay mo yan. Tatlong beses akong umikot sa kanto kanina. Takot akong magbago ang isip mo at bumalik sa Jufulo para sumuko. Nagresign na ako eh. Bakit pa ako babalik? Para magatuloy sa pagiging skapegot. Nagpadala ako ng mensahe sa iyo kahapon. Takot akong harangin ka ni Gao Zeyuan sa daan. Wala siyang oras para harangin ako. 200 kilo ng dried abalone na nakatambak sa cold storage. Abala siya sa paglilinis ng kalokohan. Wala siyang pakialam sa akin. Narinig ko na yan ilang araw na ang nakalipas. Magkakaproblema ang braised abalone banquet sa Jufulo. Si Gao Jiao noong nakaraang 2 linggo. Araw-araw pumapasok sa kusina. Gusto niyang hawakan ang lahat ng kagamitan. Nung nagtatrabaho pa ako sa Jufulo, pinigilan ko siya ng ilang beses, pero walang nakikinig. Kaya nga nagkaproblema sa huli. Kung mag-manage lang siya sa harap at mag-charge, okay lang. Pero gusto niyang makialam sa kusina. Mga kagamitan para sa temperature control. Kung hindi magkaproblema, magtataka ako. Halina, ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Siya si Gu Tixiao, isang level 8 Master Chef ng Yunhai Catering Association. Inimbitahan ko siya ngayon para suriin ang ating kusina. Master Gu, dati, nag-ipon ako ng 3 buwan para sa sigarilyo. Para lang makakuha ng pwesto sa Jufulao. Para sa Bada Jumps Over the Wall. Nang matikman ko ang abalone, pinag-isipan ko ng kalahating buwan sa bahay. Pero hindi ko pa rin maintindihan ang sikreto. Mayon, sa wakas, nakita ko na ang tunay na tao. Nagluluto lang ako ng pangkaraniwang pagkain sa loob ng 22 aon. Walang misteryo dyan. Ilang libong beses mo lang kailangang baliktarin ang sandok. Kapag sanay na ang kamay, magiging perpekto na ang lasa. Boss Zhao, huwag ka namang magbiro. Ang maliit nating kainan, nasa labas ng bayan, malapit sa ilang dormitoryo ng pabrika. Ang kita natin sa isang araw ay 200 yuan lang. Inimbitahan mo ang isang napakagaling na chef dito. Ang luma nating bracing stove, na ginamit na namin ng 5 aon. Magugustuhan kaya niya. Ano bang pinagsasabi mong napakagaling na chef? Dati, noong ako ay isang kitchen assistant sa Jufulao, inatalsik ako at nagtinda ako ng wonton sa kalye ng kalahating taon. Dumaan si Master Gu sa aking tindahan at binigyan pa ako ng 2 mainit na meat bone. Sabi niya, matatag daw ang kamay ko sa pagbaliktad ng sando. At bagay daw ako maging chef. Naalala ko pa rin yan hanggang ngayon. Ngayon na binuksan ko ang Haoweju, gusto ko lang magluto ng masarap na pagkain ng tapat. Hindi yung pinapakialaman ng mga walang alam. Maestro Gu, halika. Magtulungan tayo para makagawa ng masarap na pagkain. Walang paligoy-ligoy. Ngayong nandito ka na, diretso kong sasabihin ang mga kondisyon. Walang paligoy-ligoy. Bibigyan kita ng buwan ng sahod na 130 pesos. Bayad agad, ibibigay agad. Walang ni 1 sentimo na utang sayo. Bibigyan kita ng sariling kwarto na may maliit na kalan ng uling. Hindi mo na kailangang makipagsiksikan sa iba. Walang mangunguli sayo. Ang susi ng Bong Seafood Freezer, ibibigay ko mismo sayo. Mula ngayon, sa pagbili ng dried abalone at fish maw, ikaw mismo ang magtatakda ng kalidad. Lahat ng bagay sa kusina, ikaw ang masusunod. Hindi ako makikialam kahit kaunti. Ang taas naman ng mga kondisyon mo. Baka hindi ko kayanin. Baka hindi sapat ang kita para sa sahod. Malulugi ka lang. Maliit man ang Haoweju ko, pero sa umaga, kumakain dito ang mga manggagawa ng soy milk at youtiao. At sa gabi pagkatapos ng trabaho, umiinom sila at nag-o-order ng mainit na pagkain. Siguradong sapat ang kita. Kahit kumita ako ng kaunti, handa akong bayaran ka ng ganyang halaga. 10 taon akong nagtrabaho sa Jufulao. Kaya alam na alam ko ang pakiramdam ng pinapangunahan ng hindi marunong. Ginagawa mo ang pagkain ayon sa pamantayan. Pero ang mga walang alam ay basta na lang binabago ang init ng apoy mo. Pag may nangyari, lahat sa'yo isisisi. Hindi buhay ng ao yon. Ang dahilan kung bakit ko binuksan ang Haoweju na ito, ay para hindi ako makaranas ng ganyang kalokohan. Babayaran kita ng tama. Gayin mo lang ang trabaho mo ng malaya. Sabay nating pagandahin ang pagkain. Masaya ang mga customer, maganda ang negosyo. Hindi ako malulugi. Kung masira mo ang lumang bracing stove ko at pumutok ang cast iron casing, sino magbabayad ng repair? Ako, huwag lang sirain ang bracing stove. Kahit gusto mong, buwagin at muling itayo ang buong kusina. Bukas, pupunta ako sa Building Materials Market para bumili ng ladrilyo at buhangin.
Baguhin mo lang kung paano mo gusto. Wala akong sasabihin kahit ano. Kung ako ang magiging head chef dito, sa hinaharap, ang mga pamantayan sa init na itatakda ko, ang mahigit na patakaran sa paghahanda ng pagkain. Lahat ng chef, kahit 10 o 20 taon na silang nagtatrabaho, kailangan sumunod sa mga patakaran ko. Walang sinuman ang pwedeng sumalungat sa akin. Sabihin masyadong mahigit ang mga patakaran ko o nakakaantala sa bilis ng paghahanda ng pagkain. Sino ang mga ngahas na sumalungat sa iyo? Dietso na silang palisin. Dati, ang kalan dito sa kusina, halos kalahating buwan nang inaayos. Pero ang braised abalone na niluluto ay matigas at hindi makain. O kaya naman, matigas pa rin sa gitna at hilaw. Si Laoli at ang 3 batang chef. Ilang dosenang beses nang inayos ang damper. 3 beses na kaming nagpalit ng uling. Lahat ng ito ay pinakamahusay na ETNG call. Hindi pa rin namin mahanap ang dahilan. Hindi ako makatulog ng 3 araw dahil sa pag-aalala. Kung hindi masarap ang pagkain, hindi na babalik ang mga customer. Wala na talaga akong magawa. Master Gu, ingnan mo itong pugon. Halos kalahating buwan na namin itong pinoproblema. Kahit anong ayos namin sa air damper. Hindi namin mapanatili ang pinakamataas na temperatura sa 43 degrees. Kahit 1 degree lang ang kulang. Ang gitna ng abalon ay matigas pa rin. Hindi mo kayang nguyain. Kami, ilang chef, ay nagbabantay sa pugon ng salitan. Nagpupuyat kami. Halos kalahating buwan na kaming nagpupuyat. Wala pa rin kaming solusyon. Ilang beses nang nagreklamo ang mga customer. Kaya nahihiya na kaming tumangga. Ang mga order ng banquet na may abalon. Nung inayos nyo ang air damper, hinawakan nyo ba ang heatsink sa ilalim ng pugon? Hinawakan namin. 3 beses na naming tinanggal. At nilinis ang heatsink. Kinis na kinis. Kinis na kinis. Walang kahit anong alikabo. Hindi dapat problema sa head conduction. Nilinis nyo na ba ang flue? Nilinis namin ang flue noong nakaraang buwan. 1/2 dustan ng abo ang nakuha namin. Malinis na malinis. Hindi dapat barado. CJ, sindihan ng apoy. Nung nililinis nyo ang tambuso, naipit nyo ang head insulation gasket sa koneksyon. Nabarang 2 paghahati 3 ng tambuso. Hindi makalabas ang init. Ganoon lang kasimple ang dahilan. Halos kalahating buwan tayong nagkakaproblema. Walang nakaisip na naipit ang gasket. Halos 30 taon na akong kusinero. Marami na akong nakitang maliliit na braising stove. Kapag hinawakan mo isa-isa, makikita mo ang dahilan. Hindi naman mahirap. Naku. Talagang stable sa 42 degrees. Naayos sa loob ng 5 minuto. Hindi ako henyo. Kayo, abala sa pag-adjust ng damper at pagkapalit ng uling. Hindi nyo naisip hawakan ang koneksyon ng tambuso. Alam ko na, tama ang desisyon kong kunin ka. Sa loob ng kalahating buwan, sa sobrang pag-aalala ko, halos pumuti na ang kalahati ng buhok ko. Ngayon, ayos na. Stable na ang kalan. Mula ngayon, sa pag-brace ng abalon at carn, hindi na tayo mag-alala sa maling temperatura. Kapag masaya ang mga customer, ang ating pangalan ay tiyak na makikilala. Gutieshaw, may naghahanap sa iyo sa likod. May mahalagang bagay daw na kailangan niyang sabihin ng pribado. Ayaw pumasok sa kusina. Gutieshaw, 3 beses akong umikot sa likod ng Hawei-ju. Natatakot akong makita ng mga kakilala mula sa Jufu, low na sumusunod sa akin. Hindi ako nangahas dumaan sa harap. Bakit hindi ka nalang manatili sa kusina ng Jufulao? Nasa trabaho pa naman ako. Pumunta pa sa layo-layong suburbs. Hindi naman si Gao Jiao ang nagbabantay sa kusina. Paano kanya pinayagan umalis? Wala naman siyang oras para bantayan kami. Nagkakagulo na sa kusina ngayon. Kanina, hawak-hawak niya ang megaphone. Nagmura sa restaurant ng 45 minuto. Pagkatapos magmura, galit na galit, pumunta sa reception para salubungin ang mga supplier. Habang walang nakatingin, kumuha ng 2 malamig na siopaw at lumusot palabas. Yung 200 kilong tokgay dried abalone na nabulok na. Saan na nila inilagay? Hindi nila ito itapon ng lihim. Sa basurahan. Para walang magtatanong sa susunod. Para makapaglinis ng pangalan nila. Hindi nila kayang itapon. Fully paid na yan ng mga overseas Chinese businessmen. Kapag pumunta sila para i-inspect ang abalon, at walang maipapakita, kailangang magbayad si Gao Zeyuan ng 100,000 penalty. Mawawalan ng puhunan ang Jufulao. Inilagay nila ang nabulok na abalon sa sulok ng cold storage. Tinakpan ng 3 lumang kumot para walang makahawak. Kahit ang tagapaglinis ng cold storage, pinatalsik ni Gao Jiao. Hindi makahanap ng bagong head chef si Gao Zeyuan para mag-brace ng abalon. Sino ba ang magtatanggap? Lahat ng level 8 master chef sa buong lungsod. Narinig na pinatalsik ka ng Jufulao dahil sa iskandalo ng paninira. Walang gustong humawak sa gulo. Si Master Wang ng Zhangjie dumating noong isang araw para bumisita sa Jufulao. Nabanggit lang ni Gao Zeyuan. Natulungan siyang i-brace ang batch ng dried abalone. Agad namang umalis si Master Wang. Dala ang kanyang sandok. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yan. Kahit magkano pa ang ibayad nyo, hindi ko gagawin. Kung magka-problema, wala akong lakas ng loob na bayaran kayo ng 100,000.
Sa ganitong kahalagang trabaho, walang gustong humawa. Ito ay bago sa pandinig, daan-daang kusinero at mahigit 20 kamay. Hindi pa rin kayang i-brace ang isang palayok ng dried abalone. Ang kusina ng Jufu Lau ay magulo na ngayon. Pinag-overtime ni Gao Zeyuan ang lahat ng nasa kusina. Hindi pinapayagang umuwi. Sabi niya, sa loob ng 7 araw. Kung hindi makagawa ng kwalipikadong badha jumps over the wall, lahat ng quarterly bonus ng mga kusinero ay mawawala. Mula sa head chef hanggang sa commis chef, lahat ay babawasan ng kalahating buwang sahod para sa pinsala. Walang gustong humawak. Sa lumang bracing stove damper, walang gustong maging pangalawang ikaw na masisi sa hindi ginawa. Sigaw Jiao Jiao ngayon. Araw-araw pa ring lumalapit sa bracing stove. Hindi ba niya alam kung saan bubuksan ang damper? Hindi ba niya alam kung saan bubuksan ang damper? Ngayon, nagmamando pa rin siya ng basta-basta. Hindi lang siya basta nakikisawsaw. Kahapon, nakatayo siya sa ibabaw ng kalan, naka-high heels pa. Sabi niya, lahat daw kayo ay walang silbi. Si Gutierrez Xiao, kayang i-adjust ang temperatura. Bakit kayo, hindi nyo kaya? May nagsabi sa kanya na ang pag-brace ng abalon ay kailangan ng eksaktong kontrol sa temperatura. Kailangan itala ang mga numero kada kalahating oras. Pero itinapon lang niya sa sahig ang logbook. Sabi niya, bakit pa kailangan ng logbook para lang mag-adjust ng kalan? Sundin niyo ang utos ko. Ibaba niyo ang damper hanggang sa dulo. At lutuin ng matindi sa loob ng 3 oras. Para lumambot ang abalon. Ibaba ang damper at lutuin ng matindi sa loob ng 3 oras. Hindi lang dried abalone. Pati bato, magiging putik. Ang natitirang kalahating toneladang dried abalone, masisira lahat. Ang babayaran sa huli, double pa. Pinigilan namin siya. Mahigit 20 katao ang lumapit para magmakaawa. Si Gao Zeyuan, kagabi, nagpatawag ng meeting sa lahat ng staff sa kusina. Sinumang maglakas loob na magbigay ng impormasyon sa iyo ng palihim o humingi ng tulong sa iyo, direkta siyang makikipag-usap sa lahat ng may-ari ng restaurant. Sa Yunhai. Ilalagay niya ang pangalan ng taong iyon sa blacklist ng industriya. Sa buong buhay niya, hindi na siya makakahanap ng trabaho sa industriya ng pagkain. Hindi na siya papayagang humawak ng kalan sa kusina. Ayos. Ang galing niya. Kahit kalahating pagkakataon para mabuhay, ayaw nilang mag-iwan ng kahit ano para sa mga nasa ilalim. Nagtrabaho ako sa Jufu Lau ng 22 aon. Hindi ko pa siya nakitang ganoon kaangas. Kapag may problema, naggapanik siya. Lahat ng masasamang salita, sinasabi niya. Mahigit 20 kapatid sa kusina. Palihim na nagtipon sa storage room. Nagkaroon ng maikling pulong ng kalahating oras. Lahat ay sumusunod sa iyo, Master Gu. Alam nilang ikaw ay biktima ng paninira. Ang paninira ay gawa ng mag-amang Gao. Walang naglakas loob na lumantad ng hayagan. Natatakot silang kapag lumantad sila, mawawalan sila ng trabaho. May matatanda at bata silang sinusuportahan. Lahat sila ay umaasa sa sahod na ito. Natatakot akong paalisin din niya ako. Ang sahod ko sa susunod na buwan ay pambili ng gamot ng nanay ko. Dati, napakaduwag ko talaga. Natatakot akong mawala ang trabaho kong ito. Hindi ako naglakas loob na lumantad para magpatotoo. Kahit noong minumura kanila, nagtago lang ako sa likod at hindi naglakas loob na magsalita. Patawarin mo ako. 3 taon akong natuto sa iyo ng pagluluto. Hindi ko man lang nagawang ipagtanggol ka. Hindi kita sinisisi. Isang binatilyo na nasa 20s. Bagong pasok sa mundo. Hindi pa gaanong kumikita. May matanda siyang sinusuportahan. Hindi sulit na siyain ang sariling trabaho. Dahil sa problema ng iba. Kung ako ay 20 taong gulang. Hindi rin ako sigurado kung maglalakas loob akong lumantad agad. Wala naman akong dapat ikahiya. Pero kailangan kong tumakas ngayon para hanapin ka. Natatakot ako na kung hindi ko pa sasabihin. Ang minanang bracing stove ng Jufu Lau ay tuluyan ng masisira ng mag-amang Gao. Ang pugon na ito ay dinala mismo. Ang unang may-ari ng Jufu Lau mula sa timog noong unang panahon. Halos 40 taon na itong ginagamit. Ang amoy ng abalon ay umaabot sa buong kalye. Sayang kung masisira lang. Hindi ko kayang panoorin. Nasirain ito ng mga walang alam. Kagabi, habang nagre-retouch si Gao Jiao Jiao sa front desk, pumasok ako sa nakakandadong storage room sa kusina. Binuksan ko ang lumang kabinet na pinaglalagyan mo ng gamit. Kinuha ko ang notebook. Narinig ko kagabi ang mag-amang Gao Zeyuan na nagbubulungan. Nasusunugin nila lahat ng records mo. Sa pugon sa likod bahay. Para burahin ang lahat ng ebidensya. Wala nang matitirang ebidensya. Walang makakapagsabi kung sino ang may kagagawan ng aksidente. Ito ang mga tala ng temperatura na araw-araw mong sinusulat sa loob ng 22 taon. Walang nakaligtaan na pahina. Lahat ito ay pinaghirapan mo. Hindi ko hahayaang masunog nila lahat. Dinala ko ito sa dibdib ko sa buong biyahe. Takot akong mabasa o maagaw. Habang tumatakbo ako, hawak ko ang bulsa ko. Hindi ko binitawan. Ngayon, ibabalik ko na sa may-ari. Sa iyo naman talaga ito. Siya okay. Sobra kang matapang. Naglakas loob kang buksan ang nakakandadong storage room. Nagsugal ako. Si Gao Jiao Jiao ay abala kahapon. Walang oras na pumunta sa kusina. Nanalo ako sa sugal. Hindi na rin ako natatakot. Kung sisantehin nila ako, pupunta ako sa Hawaiju para maging kitchen assistant. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako tatanggapin, Master Gu.
Mula ngayon, mag-aral ako ng seryoso sa iyo. Hindi ko na kailangang. Magtiis ng kahihiyan sa ilalim ng mag-amang Gao Zayuan. Hindi ko na kailangang magtiis ng kahihiyan sa ilalim ng mag-amang Gao Zayuan. Malakas ang hangin sa labas. Nilamig ka siguro. Uminom ka ng mainit para uminit ang katawan mo. Huwag kang mag-alala sa Jufulo. Kahit maliit ang kainan ko, may pwesto para sa iyo bilang kitchen assistant. Siguradong may bakante. Hindi ka magugutom. Sa maliit nating kainan, mayroon lang tayong 3 lumang bracing stove. Bawat isa ay makakapagluto lang ng 3 bada jumps over the wall sa isang pagkakataon. Ang minanang malaking bracing stove sa Jufulo ay kayang magluto ng 18 servings sa isang lutuan. Kailangan nating maglabas ng 18 set ng buong handaan sa loob ng 7 araw. Sa bilis natin, Kahit mag 3 shifts tayo, hindi natin matatapos. Ilang araw na akong nagbibilang. Kahit magguya tayo ng 15 araw, mahihirapan pa rin tayo. Hindi natin kayang ipilit. Sino nagsabi sa'yo na lahat ng sangkap ay ilalagay ko sa isang palayo? Kapag gumagawa tayo ng bata jumps over the wall, hindi ba't lahat ng ito ay inilalagay sa malaking bracing stove sa isang palayo at dahan-dahang niluluto sa parehong temperatura sa loob ng 8 oras? ilang dekada nang ginagawa ng Jufulo ang ganitong paraan. Babaguhin mo ba ang resipe na ipinasa ng ating mga ninuno? Hindi ko babaguhin ang lasa ng recipe. Pero hahanapin ko ang paraan ng paglalagay ng sangka. Hindi na kailangan ng malaking bracing stove. Kayang-kaya ito ng ordinaryong lumang steamer. Kahit 20 servings sa isang araw. Sobra-sobra pa sa 7 araw. Ordinaryong lumang steamer. Ang init doon ay kumakalat kung saan-saan. Pataas baba ang temperatura. 2 degree lang ang diferensya. Sira na ang lasa. Huwag mong biruin ang libu-libong halaga ng sangka. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakarinig ng sinumang gumamit ang ordinaryong steamer para sa bata jumps over the wall. Dati, nagtatrabaho ako bilang commis chef sa malaking hotel sa tapat. Ang temperature-controlled cabinet nila para sa bata jumps over the wall ay kasing mahal ng kalahati ng kusina. Ang Haweju, halos balutin pa nila ng kumot ang makina para alagaan. Mapananatili mo ba ang temperatura gamit ang lumang steamer? Hindi natin kailangan gawin tulad ng Jufulo na lahat ng sangka ay inilalagay sa isang 42 degree thermostatic pot hanggang sa ilalim. Maglalagay ako ng 4 na patong na bakal na salansan sa loob ng steamer. Ang bawat patong ay may 2 sentimetrong agwat sa taas. Ang bawat patong, dahil magkakaiba ang distansya sa ilalim na apoy ng uling, natural na magkakaiba ang temperatura. Kung anong temperatura ang kailangan, doon mo itatapat ang taas. Hindi na kailangan ng kahit 1 sentimo para sa imported na temperature control equipment. Lahat ay nakadepende sa taas ng salansan, napakatatag. Ang pinakailalim na patong, na pinakamalapit sa apoy ng uling, ay itatapat sa 42 degrees Celsius. Para sa mabagal na pagkapalambot ng tuyong abalon, lalambutin ng 8 oras. Ang lambot ng abalon ay ganap na lalabas. Hindi matigas kapag ninunguya. Kapag kinagat, lalabas ang katas. Ang pangalawang patong, itataas ng 2 sentimetro. Itatapat sa 38 degrees Celsius para sa pagkapalambot ng fish maw. Hindi matutunaw ang collagen sa sabaw. Lahat ay nakakulong sa mga hibla ng fish maw. Kapag kinagat, makakakita ka ng malapot at transparent na hibla. Ang pangatlong patong, itataas ulit ng 2 sentimetro. Itatapat sa 35 degrees Celsius para sa pagkapalambot ng dekalidad na shiitake mushroom. Ang amoy ng kabute ay ganap na sasama sa sabaw. Hindi maghahalo ang lasa at hindi matatalo ang sariwang abalon. Ang pinakataas na patong, sa ilalim ng takip ng steamer, itatapat sa 28 degrees Celsius. Para sa pagkapalambot ng tuyong scallop, ang lasa ay ganap na lalabas. Hindi man lang mapait. Naku po, 20 taon na akong nagluluto. Pero ngayon ko lang narinig ang ganitong paraan. 4 na patong na may magkakaibang temperatura sa pagpapalambot. Bawat isa ay nasa pinakakomportableng temperatura. Dahan-dahang niluto. Ang lasa, mas masarap yan kaysa sa basta-basta lang na pagluluto. Ilang beses na mas masarap. Sinabi sa akin ng aking maestro 20 taon na ang nakalipas. Ang lumang pamamaraang ito, dati, sa mga malalaking restaurant sa lumang Guangzhou, walang imported na temperature-controlled cabinets. Lahat ay umaasa sa layered bracing. Ang bada jumps over the wall na lumalabas dito ay sobrang sara. Kalaunan, bumili na ang lahat ng imported na constant temperature cabinets. At dahil sa abala, wala nang gumamit nito. Dati, noong ako ang head chef sa Jufulao, gusto kong subukan ang pamamaraang ito. Pero sabi ng tatay ni Gao Jiao, kalokohan lang daw at magastos. Dietso niya akong pinigilan. Hindi ako pinayagang gawin. Ngayon, wala nang pumipigil sa akin. Ipapakita ko sa inyo. 4 na layer na may iba't ibang temperatura ng pagluluto. Hindi maghahalo ang mga lasa. Kung matatakpan ng amoy dagat ng dried abalon ang bango ng shiitake mushroom, edi masisira ang lahat. Sa bawat layer, maglagay ng 3 sariwang dahon ng lotus. Tapos 1 layer ng malinis na cotton gauze. Ang langis at bango ay kahit kaunti. Kahit kaunti ay hindi makakarating sa kabilang layer. Ang sabaw ay gawa sa buto ng manok na mahigit 3 aon na. At dried scallops na dahan-dahang niluto ng 3 araw at 3 gabi. Ang sarap ng sabaw mismo ay sapat na. Walang kahit anong bahid ng ibang lasa. Kinuha mula sa lotus pond bago pa sumikat ang araw. Walang kahit isang butas ng insekto. Tamang-tama para ilagay sa ilalim. Master Gu, ang pinakababang layer ay stable sa 42 degrees. Ang pangalawang layer ay 38. Ang pangatlong layer ay 35. Ang pinakataas na layer ay kakatalon lang sa 28. Huwag kang magmadaling buksan ang kaki. Maghintay pa ng 2 minuto. Hindi mo pwedeng buksan ng mas maaga, kahit 1 segundo.
46, 47. Ang bamo, nakakabaliw. Anong amoy yan? Ang bamo, hindi ko na may galaw ang mga paa ko. Freshness meter. Nasa bulsa ko, katatapos lang sukatin. Ang sabaw na ito ay may freshness na 1.87. Ang Jufulu ay 1.6 lang ang pinakamataas. Mas mataas tayo ng 0.27 kaysa sa kanila. Ang lupit mo, bata ka. Noong 15 anyos ako, nag-apprentice ako sa isang lumang tindahan sa Guangdong. Ang aking master ay gumawa ng bata jumps over the wall sa loob ng 50 aon. Ang freshness ay umabot lang sa 1.8 sa pamamagitan lang ng layered steaming sa steamer. Direktang naabot ang antas ng mga nangunguna sa industriya. Naku po, totoo yan. Gumamit lang tayo ng ilang lumang steamer. Hindi gumastos ng kahit 1 sentimo para bumili ng mamahaling imported na kagamitan. Ang bada jumps over the wall na ginawa natin, mas mahusay kaysa sa ginawa ng Jufu, lo gamit ang kanilang ang minanang bracing stove. Mas masarap pa sa niluto sa loob ng 40 aon. Hindi ba ako nananagini? Hindi ang steamer ang magaling, at hindi rin ako ang magaling. Hindi dapat tayo nakatali sa makina. Ang makina ay patay, pero ang kamay at isip ng tao ay buhay. Kapag alam mo ang ugali ng bawat sangka, kung anong temperatura ang gusto mong lutuin, ganoon din ang mangyayari. Hindi mo kailangan ng mamahalin, nakakatakot na imported na kagamitan para makagawa ng top-tier na pagkain. Dati sa Jufulao, lahat ay nag-iisip na ang German imported na temperature-controlled cabinet ang pinakamahusay. Kung wala iyon, walang makakagawa ng bada jumps over the wall. Kalokohan lang iyon. Kung ang tao ay nakatali sa makina, ano pa ang lulutuin? Hayaan na lang ang makina ang maghain. Dati, noong apprentice ako sa Jufulao, araw-araw sinasabi sa akin ng matandang master, sa Yunhai, maliban sa Jufulao, walang makakagawa ng authentic na bada jumps over the wall. Gusto lang nilang i-monopolize ang craft para sumuko ang maliliit na restaurant. Ngayon, ginawa natin ito. Mula ngayon, kahit sino ay makakagawa ng top tier na bada jumps over the wall. Hindi na natin kailangang sumunod sa mga malalaking restaurant. Bukas, dadalhin ko ang notebook sa asosasyon para ipakita sa mga matatandang iyon ang level 8 master chef ng ating Yunhai. Hindi ako pinalaki ng Jufulao, ang taong may tunay na galing. Kahit ilang lumang steamer lang ang ibigay mo, Makakagawa pa rin isang na. bagay na magkapahanga sa lahat. Lahat ay hahanga sa gawa niya. Guti Xiao, ang lakas ng loob mo. Ang Jufulao, pinag-usapan namin ang private banquet order ng overseas Chinese businessmen sa loob ng kalahating taon. Ano mo nagawang agawin ito ng patago? Wala ka na bang hiya? Ang panganay na anak ni Boss Gao, pumasok sa Hawaiju, hindi man lang bumati. Pagpasok, itinuro agad ang tao. Ito ba ang itinuro ng Jufulao? Napatakaran sa pagtanggap ng bisita. Ito ang aming Jufulao. Dumaan sa 3 layer ng koneksyon. Para lang makuha ang IAI private banquet na ito. Isang top-tier reception order na nag-iisa sa buong Yunhai. Ikaw na may-ari ng isang sirang kainan sa labas ng bayan. Karapat dapat ka bang humawak ng ganitong klaseng handaan? Ilabas mo agad ang mga tao. At dalhin mo lahat ng sample na ginawa ninyo. Kung hindi ko na kayo sisingilin sa bagay na ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang maliit ninyong tindahan ay magsara sa loob ng 3 araw. Ang order ay galing sa overseas Chinese businessmen. Sila mismo ang lumapit, natikman nila ang sample, at sinabing mas masarap ito kaysa sa Jufu, noong nakaraang taon. Handa silang magbayad ng 3 beses ang presyo. Nag-order sila ng 18 mesa sa amin. May nakasulat na intensyon sa kasunduan. Paano naging pagnanakaw yan? Kung ang Jufulo ninyo ay hindi makagawa ng maayos na pagkain, hindi nyo hahayaan ang iba na gumawa. Walang ganyang luhika sa mundo. Guti Xiao, dati siyang head chef sa Jufulao namin. Nagtrabaho siya doon ang 22 taon. Lahat ng proseso niya sa paggawa ng Buddha jumps over the wall. Lahat yan ay natutunan niya sa Jufulao. Ito ay eksklusibong trade secret ng Jufulao. Ngayon, ginagamit niya ang prosesong Jufulao namin dito sa Hawaiju mo para sa mga dayuhan. Ito ay pagnanakaw ng teknolohiya ng Jufulao namin. Ari-arian, naintindihan mo ba? Kahit magreklamo pa ako sa asosasyon ng industriya ngayon, wala kayong karapatan. Anong sinasabi mong ninakaw ko ang proseso ng Jufulao? Ako, si Guti Xiao, nagluluto na ng mahigit 20 taon. Ang unang bada jumps over the wall, ginawa ko noong 18 anyos ako. Sa isang maliit na kainan sa kanto ng Eskinita. Noong panahong yon, ang Jufulao ng katay mo, hindi pa nga nakakabit ang pinto. Anong proseso ng pamilya mo ang ninakaw ko? Nagsisinungaling ka. Naging head chef ka sa Jufulao ng maraming taon. Ang aming pamilyang recipe ng Buddha jumps over the wall. Ninakaw mo ang lahat ng sikreto. Ngayon, bigla kang, ginagamit mo yan sa mga handaan na ginagawa mo para sa Hawaiju. Isa kang traidor na walang utang na loob. Dejen, Halos 10 taon na tayong magkakilala. hindi na kailangan pa magkasira dahil lang sa maliit na bagay na to. Di ba? Ibalik mo lang ang order sa Jufulao. At simula ngayon, Lahat ng Dried Abalon na galing sa Timo, bibigyan kita ng 30% na priority. sa presyong puhunan pa, hindi sulit na masira ang matagal na nating pinagsamahan. Emi,
Boss Gao, huwag mo akong kausapin tungkol sa pinagsamahan. 10 taon na ang nakalipas, assistant cook ako sa Jufulo. Ang anak mong si Gao Jiao naglagay ng kalahating dakot na asin sa ulam. Tapos ibinindang sa akin. Inutol mo ang 3 buwang sweldo ko at pinalayas ako. Noon, bakit hindi mo binanggit ang pinagsamahan? Ngayon na nasa kamay na namin ang order, naalala mo na ang matagal nating pinagsamahan. Medyo huli na yata. Good Tisho, alam kong mali ang ginawa ni Jiao noon. Bata pa kasi at may nitin ang ulo, walang alam. Masakit magsalita. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Bumalik ka na sa Jufulao. Nakareserba pa rin ang posisyon mo bilang head chef. Dagdagan ko ng 50 yuan ang sweldo mo. Sa dulo ng taon, dadagdagan ko ng kalahating porsyento ang share mo. At yung pampublikong bahay na ipinangako ko sa'yo, sa maliit na bakuran sa tabi ng kalsada, bibigyan kita ng permanenteng karapatan sa paninirahan. Direkta sa pangalan mo ang titulo ng lupa. Anumang kondisyon, papayag ako. Mula ngayon, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi ba mas maganda kung magkasama tayong kumita? Uwi na ako. Ang insidente ng pagkasira ng 200 kilo ng pinatuyong abalon. Kaninong responsibilidad yan? Pag-usapan natin ito ng sailinan. Sa loob ng kumpanya, dahan-dahan nating ayusin. Huwag tayong magmadali sa pagdedesisyon. Umuwi ka muna at tapusin ang natitirang order. Ang iba pa, madali ng pag-usapan. Paano kung hindi ako umuwi? Guti Xiao, huwag kang magpakipot. Lahat ng high-end na. Pinatuyong abalon supplier sa Yunhai. Nasa kamay namin sa Jufulo. Sa isang tawag ko lang. Mula ngayon sa buong Yunhai, walang supplier. Ang maglalakas loob na mag-supply ng top-grade dried abalon sa Hawiju mo. Kahit gaano pa kasarap ang luto mo, kung wala kang sangkap na gagamitin, hindi ka makakagawang disenteng handaan. Hindi mo matatapos. Kahit ibigay pa sa'yo ang order, hindi mo matatapos. Sa huli, magbabayad kang penalty. Malulugi ka ng husto. Ang food coupon at clothes ticket ng nanay mo ay dumadaan pa rin sa distribution channel ng Jufulo Staff Quarters. Mula ngayon, kahit kalahating ticket, hindi ko na ibibigay sa pamilya mo. Ang lumang proseso ng Jufulao ay gumagamit ng minanang bracing stove. Isang palayok na may constant temperature na 42 degrees. Niluluto ng 8 oras. Lahat ng sangkap, pinagsama sa isang palayok. Par-pareho ang temperatura. Ang lasa, nakasalalay lang sa swerte ng chef. Ang ginagamit ko ngayon ay ang 4-layer temperature separated bracing method. Ang pinakababang layer, 42 degrees para sa abalon. Ang pangalawang layer, 38 degrees para sa fish maw. Ang pangatlong layer, 35 degrees para sa mushroom. At ang pinakataas na layer, 28 degrees para sa dried scallops. 4 na layer, 4 na temperatura. Wala itong kinalaman sa inyong one-pot bracing stove. Kahit katiting na koneksyon, wala. Sinasabi mong ninakaw ko ang inyong proseso. Sa harap ng lahat ng tao sa industriya, linawin mo sa akin, alin sa inyong proseso ang ninakaw ko? Go, pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag na nating edetalye sa publiko. Pag-usapan natin ng pribado kung paano paghahatian ang kita. Lahat ay pwedeng pag-usapan. Hindi ka makapag-usap dahil hindi mo talaga alam kung saan nagkukulang ang aming proseso. Ang inyong panganay na babae, hindi nga alam kung saan bubuksan ang damper ng bracing stove. Ano ang alam niya sa temperature separated na proseso? Ako ang magpapatunay. Nang gabing nangyari ang insidente, alas negatibo siyam, 30 ng gabi. Si Miss Gao ay mag-isang pumasok sa bracing room. Pinapunta niya ang katulong para bumili ng ice cream. Nang bumalik ako para kunin ang mga gamit panlinis, nakita ko mismo siyang hinawakan ang damper lever. Sa tabi niya, may nakalagay pang sticky note na nakasulat ang full open damper. Hindi pagkakamali sa operasyon ni Master Gu ang nangyari. Siya mismo ang nagbago ng parameters. Nagsisinungaling ka. Hindi ako pumasok sa bracing room ng kusina. Binayaran ka ni Gutia Xiao. Nagkutsabahan kayo para siraan ako. Ako ang itinalaga ng Industry Association na public notary para sa pagtikim. Kalahating oras bago kayo dumating dito para agawin ang order. Katatapos lang ilagay ang selyo. Malinaw na nakasaad sa AST report na ito, ang layered bada jumps over the wall ng Hawiju ay may freshness score na 1.87. Sumusunod ito sa top tier production standard para sa Overseas Chinese Businessman Banquet. Ang dating sample ng Jufulao ay may freshness score lang na 1.2. Hindi ito umabot sa delivery requirements. Paano lilipat ang order? Ang Industry Association namin ang nagnotaryo sa buong proseso. Hindi nyo kami madidiktahan. Ang Jufulao ay dumating dito para manggulo. Lao Zhao, magkakilala tayo ng 30 taon. Bigyan mo naman ako ng kaunting konsiderasyon. Kung susundin ang lahat ng patakaran ng asosasyon, wala na akong mukhang maihaharat sa Yunhai. 30 taon na ang nakalipas. Tayong dalawa ay magkasamang nagtitinda sa kalye. Nagpiprito ng youtiao. Sinabi mo sa akin noon, ang unang patakaran ng isang chef, ang sangkap ay dapat tama, at ang puso ay dapat tama. Hindi dapat lumihis kahit kaunti. Ngayon, para lang protektahan ang sarili mong anak, itinapon mo na lahat ng prinsipyo, tapos sasabihin mo sa akin ang tungkol sa lumang pagkakaibigan. Hindi ba pwedeng ayusin na lang ito sa loob ng pribado? Babayaran ko ang multa ng Overseas Chinese Businessman. Babayaran ko ang lahat ng nawala. Hindi na kailangang ipaalam sa buong industriya. Para pagtawanan ako ng lahat ng kasamahan ko. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ako. Sa bulletin board sa harap ng asosasyon ng industriya, may 3 anonymous na liham na nakapaskil na. Mahigit 20 chef sa kusina ng Jufulao ay sama-samang pumirma. Lahat sila ay handang magpatotoo sa buong detalye ng insidenteng ito.
maaari mong kakan ang bibig ko. Pero matatakan mo ba ang bibig ng mahigit 20 tao sa kusina? Inalagaan ko si Jiao Jiao ng mahigit 20 taon. Mula pagkabata, inalaki ko siyang spoil. Hindi ko inakala na magiging ganoon siya katapang. Para direktang galawin ang pangunahing damper sa kusina. Nagdulot siya ng napakalaking gulo. Sa huli, ako pala ang nagpahamak sa kanya. Ang desisyon ng asosasyon sa parusa ngayon ay ayon sa mga patakaran. Walang paboritismo. Una, sa buong Yunhai Catering Industry, ipinaalam ang pagpuna kay Gao Jiao Jiao. Ipinagbabawal sa kanya sa loob ng 1 taon na humawak ng pangunahing posisyon sa kusina. Kailangan niyang maging kitchen assistant bilang apprentice sa loob ng 3 buwan at kailangan niyang makakuha ng Basic Cooking Skills Certificate para makabalik sa trabaho. Pangalawa, kinakansela ang iyong kandidatura. Sa susunod na halalan ng konseho ng asosasyon ng mga restauran, bawian ang Jufulo ng 3 buwan. Ang karapatan sa pagkilala sa industriya. Pangatlo, lahat ng nasirang Dread Abalon na sangka ay babayaran ng mag-amang Gao Zeyuan mula sa sarili nilang bulsa. Hindi dapat bawasan. Kahit 1 sentimo ang bonus ng mga ordinaryong manggagawa sa kusina. Sa huli, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang 23 chef sa kusina ng Jufulao ay nagsumite na ng petisyon kahapon. Sabi nila, kung kakampihan mo si Gao Jiao Jiao at hindi mo sila papayagang magsalita, lahat sila ay sabay-sabay na magre-resign at lilipat sa ibang restauran. Ang mga koneksyon na naipon mo sa industriya sa loob ng maraming taon, kung mawala ang reputasyon mo, wala na. Pero hindi mo pwedeng hayaang lumamig ang puso ng mga kasamahan mo, nakasama mo ng mahigit 10 taon. Magkatrabaho tayo ng 3 shift, walang tigil. Ako ang magbabantay sa umaga, si Aming sa tanghali, si Xiao Kai sa gabi. Ang temperatura sa bawat layer ay dapat na eksaktong-eksakto. Kahit kalahating degree lang ang pagkakaiba, kailangan agad batayin ang apoy at ayusin ang uling. Walang puwang para sa pagkakamali. Huwag kang mag-alala, Tio Lee. Binabantayan ko. Stable ang temperatura. Hindi man lang gumalaw ng kalahating degree. Kahapon, yung dati kong kasamahan sa kusina, mula sa dating state room na malaking hotel, nabalitaan niya na ginagamit natin ang 4-layer temperature control method sa pagluluto ng badha jumps over the wall. Nagbisikleta siya ng 20 kilometro para lang magbantay dito ng 2 oras. Pag-uwi niya, gagawa na rin siya ng 4-layer steamer para mapababa ang gastos sa badha jumps over the wall. Kagagaling lang sa balon. Malamig na malamig. Huwag kayong magpilit. Pagkatapos ng 2 oras, humiga kayo sa maliit na kama sa gilid ng 20 minuto. Huwag kayong magpuyat sa pagbabantay sa kalan at baka mahilo kayo. Kung masira ang sangkap, pwede pa nating bilhin ulit. Pero kung kayo ang bumagsak, hindi sulit. Ang order na ito para sa 18 mesa. Dahan-dahanin natin ang paggawa. Hindi natin kailangan magmadali. Walang pwedeng magkamali kahit kaunti. Kahapon, yung matandang babae na nagtitinda ng sugar fried chestnuts sa kanto. Nabalitaan niyang sunod-sunod ang trabaho natin dahil sa order. Kaya nagpadala siya sa atin ng 20 kilo. Ang bagong lutong mainit na kastanyas. Kung magutom kayo sa kalagitnaan ng gabi, balatan nyo at kumain ng 2 kastanyas para may laman ang tiyan. Kagagaling ko lang sa Industry Association. Ang bilis kumalat ng balita. Ang mga manggagawa mula sa mahigit 10 pabrika sa paligid. Nabalitaan nilang ang badha jumps over the wall dito ay mas mura ng 1 katlo kaysa sa Jufulao. At mas masarap pa. Lahat sila nagtanong sa mga pinagkakatiwalaan nila kung pwede raw ba silang mag-order para sa pabrika sa hinaharap. Ang New Year's Eve dinner ng Union, mga supply para sa handaan. Ang mga order ay nakapila hanggang kalagitnaan ng susunod na buwan. Pagkatapos ng piging ng mga overseas Chinese businessmen na ito, ang negosyo ay maaling dumobol ng 3 beses. Kahapon, ang Jufulao, ang aking pinakamalapit na kaibigan na si Commis Chef, lihim na pumunta sa akin. Sabi niya gusto rin niyang magtrabaho sa Haweju. Ayaw na niyang araw-araw na magtiis sa pang-api ng mag-amang Gao. Tinanong niya ako kung tatanggapin ko siya. Mabilis siyang magtrabaho. Kahit kalahati lang ng sahod, ayos lang. Siyempre, basta't masipag magtrabaho at hindi tamad na chef, tatanggapin ko sila lahat. Kapag lumaki ang Haweju sa hinaharap, kulang tayo sa tao sa kusina. Kahit gaano karaming masisipag na chef ang dumating, maaay nating bigyan sila ng maayos na trabaho. Umidlip lang ako ng 3 minuto. Hindi ko naman napabayaan ang pagtingin sa temperatura. Huwag mong sabihin kay Master Gu, ha? Sige na, nakita kitang antok na antok, tumatango na parang kumutukan ng bigas. Maaga. Lihim kong binantayan ang temperatura mo ng 0 minuto. Stable na stable. Humiga ka sa maliit na kama sa gilid ng 20 minuto. Ako na ang bahala sa natitira. Mga kabataang nagupuyat. Huwag mong pilitin. Masisira ang iyong katawan. Wala ka ng lakas para magluto. Ito ang unang sabaw ngayon. Magaling, magaling. Sa isa maliit na kainan sa kalye, nakakain ako ng abalone rice na niluto ng katay mo. Ilang dekada ko nang hinahanap ang lasang ito. Sa susunod na taon,
lahat ng bada jumps over the wall para sa mga family banquet ay ipagkakatiwala na sa Hawei Ju. Alam kong magtatagumpay ka. Ang taong kumikita sa pamamagitan ng tunay na kasanayan ay hindi mawawalan ng mainit na pagkain saan man magpunta. Master Gu. May kailangan ba kayo sa akin? Dinala ko si Jiao Jiao dito para humingi ng taos pusong paumanhin sa iyo. Dati, sobra akong nagtataki sa kanya. Sobra ko siyang pinapaboran. Kaya siya nakagawa ng malaking gulo. At ikaw, walang kasalanan, ay nakaranas ng ganoong kalaking kawalang katarungan. Ako, bilang ama, ay hindi nagturo ng maayos sa aking anak. Ngayon, yumuyuko ako sa iyo. Sana ay humupa ang galit mo. Dati wala akong alam. Hindi ko alam ang aking lugar. Akala ko dahil ang tatay ko ang may-ari ng malaking restaurant. Pwede kong baguhin ang anumang parameter ng kagamitan na gusto ko. At kung sino ang gusto kong sisihin. Sa huli ay nakagawa akong napakalaking gulo. Naapektuhan ng mahigit 20 kapatid sa Jufulo na nag-overtime at nabawasan ng bonus. At muntik na. Naging dahilan ako para malugi ng husto ang buong restaurant. Nagkamali ako. Hindi ko na paulitin. Ang kusina na inilaan sa iyo ng asosasyon. 3 buwang apprenticeship. Gusto mong lumipat dito sa Hawei Ju para magtrabaho. Ganoon ba? Opo. Dati. Hindi ko alam kung saan bubuksan ang pinto ng kalan. Ngayon, gusto kong matuto ng seryoso simula sa paghuhugas ng pinggan. Pagpupunas ng mesa. Ayoko nang maging isang front desk manager na nagkukunwaring may alam. Ayoko nang mapahiya pa ang tatay ko dahil sa akin. Mahiya pa. Sasabihin ko na sa iyo ang mga mahihap na kondisyon. Walang dalagita sa kusina ng Hawei Ju. Lahat ay pantay-pantay. Darating ka ng alas 6 ng umaga. Pupunasan ang 30 steamer. Lilinisin ang lahat ng sibuyas. Huhugasan ng gulay ng walang kahit isang piraso ng putik. Sa tanghali, lahat ng pinggan ay ikaw ang maghuhugas. Maghuhugas ka ng 300 pinggan sa isang araw. Kung magkapaltos ang kamay mo, walang sasalo para sa iyo. Kung hindi mo magawa ng maayos, umalis ka kaagad. Walang pabor-pabor. Kakayanin mo ba? Kakayanin ko po. Gaano man kahirap o kapagod, kakayanin ko po. Dati napakabobo ko. Akala ko dahil anak akong boss, magkakaroon ako ng magandang buhay nang hindi naghihirap. Ngayon mo lang nalaman na kung wala kang kasanayan o kakayahan, kapag nagkamali ka, lahat ay kailangang sumalo sa iyo. Walang makakaprotekta sa akin habang buhay. Ang kinakain ko ay galing sa pagtatrabaho gamit ang sarili kong mga kamay. Ito ang pinakapanatag at pinakamasarap na pagkain. Tingnan mo, dito sa kusina namin, may bakante para sa paghahanda ng dahon ng lotus. Simula ngayon, araw-araw ng alas 5 ng umaga, pupunta ka sa lotus pond sa labas ng syudad para pumitas ng sariwang dahon ng lotus. Pagbalik, hugasan ng malinis at ilagay sa pagitan ng mga layer ng steamer. Napakahirap ng trabahong ito, walang gustong gumawa. Kaya, ibibigay muna natin kay Gao Jiao Jiao. Kapag nakagawa na siya ng isang karapat-dapat na sweet and sour fish, saka siya i-assign sa paghihiwa. Hindi ko siya bibigyan ng anumang pabor. Salamat, Boss Zhao. Sisiguraduhin kung magtatrabaho siya ng maayos. Kung maglakas loob siyang maging tamad o magdaya, direktang hambasin mo ang palad niya ng rolling pin. Wala akong anumang reklamo. Sabi ng matatanda, kapag tinuruan mo ang iyong apprentice, mamamatay sa gutom ang maestro. Pero ako, si Gutishao, hindi ako naniniwala dyan. Ang magandang kasanayan ay dapat ipasa. Ang bada jumps over the wall na ito ay ang signature dish ng lahat ng chef sa Yunhai. Akala ko ito ay isang lihim na hindi dapat ibunyag, na kailangan bilhin sa napakamahal na halaga. Ibinunyag mo pala ang lahat. Ang kasanayan ay hindi pribadong pag-aari. Ang pagkatago nito ay magiging sanhi lamang ng pagkasira nito. Dapat tayong mga chef ng Yunhai ay magtulungan. Ang aking 4-layer, multi-temperature bracing method, kayang gawin kahit sa ordinaryong claypot at uling. Hindi ang mamahaling makina ang hadlang, kundi ang galing sa pagluluko. Ngayon, ilalabas ko ang lahat ng aking sikreto para ang Yunhai bada jumps over the wall ay maging gintong tatak ng buong industriya. Gawin nating sikat. Huwag kalimutang bigyan ng karangalan ang Yunhai kissing. Ama! Kapag tayo'y nagtulungan, mas magiging maunlad ang ating buhay. Ang mga business permit ng ating 3 branch ay naaprubahan lang noong nakaraang linggo. May 20% technical shares na kayo. Sa katapusan ng taon, direkta kayong makakatanggap ng libu-libong piso. Simula ngayon, lahat ng kusina ng ating mga branch ay susunod sa iyong 4-layer, multi-temperature method sa paggawa ng bada jumps over the wall. Lahat ng chef ay sasailalim sa isang training. Sa katapusan ng taong ito, ang ating produkto ay direktang makakapag-supply sa lahat ng malalaking handaan ng mga overseas Chinese businessmen sa buong Yunhai. Hindi na natin kailangang sumunod sa dikta ng mga monopolyo sa industriya. Chef Gu, noong nakaraang linggo, lahat ng chef mula sa Jufulao ay pumunta rito sa atin para matuto ng 4-layer, multi-temperature technique. Si Gao Zeyuan mismo ay dumating sakay ng tricycle. Hindi ko na nga sinisingil ang tuition fee. Libre nating itinuro sa kanila. Ama lang na ganyan ang pagtuturo. Mula ngayon, sinumang restaurant na gustong matuto, bukas ang ating pinto. Walang bayad kahit piso. Ngayon, pati ang Jufulao ay gumagamit na ng bagong paraan na ito sa paggawa ng bada jumps over the wall. Dumobol ang kanilang orders kumpara dati. Umusbong ang negosyo ng buong industriya. Sama-sama tayong kumikita. Walang nang naglolokohan o nagpapasa ng kasalanan ng iba.
Noong bata pa ang tatay mo, nagtitinda lang siya sa maliit na karinderya. Hindi niya inakala nakikita siya ng ganito kalaki. Ang perang kinita mo, sa sarili mong galing, masarap gastusin. Hindi ka magsisisi kahit habang buhay mo pang gastusin. Kuya Tishaw, Walang sinuman ang makakapanatili sa puktok sa pamamagitan lang ng koneksyon. Hindi ka habang-buhay na makakapanatili sa puktok. Walang sinuman ang makakapanatili sa puktok sa pamamagitan lang ng pagmonopolya ng resources. Hindi ka habang-buhay na makakapanatili sa puktok. Lahat ng kasanayan ay nakalatag na sa publiko. Kumita sa pamamagitan ng galing. Kumita sa pamamagitan ng sariling pagsisika. Ang buhay ng lahat ay mas magiging maunlad. Ang pinakamatibay sa mundong ito ay hindi ang ginintuang oportunidad o anumang bagay na ginto o pila. Ito ang sandok na hawak mo habang buhay. Ito ang matibay na kasanayan na binuo mo. Sa loob ng mahigit 20 taon, kahit saan ka magpunta, kaya mong ipagmalaki ang pinakamatatag na mainit na pagkain